Kalunos-lunos po ang kalagayan ng mga kababayan natin sa lungsod ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ilang araw na po matindi ang ulan at baha doon, kaya ang resulta, putikang mga daan at wasak na mga bahay. Mula sa lungsod ng Butuan, nakatutok live si Salima. Mike, bagamat may pabugso-bugso pang ulan, bahagya ng humupa ang tubig baha dito sa Butuan. At sa mga panahong sumikat ang haring araw, makikita ang naiwang pinsala ng 4 na araw sunod-sunod na pag-ulan. Pabugso-bugso ang ulan nang sumakay kami ng speedboat papunta sa barangay Maginda at Bilay. Mayroon kasi mahigit 300 pamilya ang hindi pa naaabot ng tulong. Naging mahirap ang paglalakbay dahil kontra sa alon ng speedboat. Nang marating namin ang barangay Bilay, tumambad sa amin ang mga sirasirang bakod ng mga kabahayan. Bagamat humupa na ang baha, makapal na putik naman ang iniwan nito sa mga daanan. Iniwan na lang sa barangay captain ng relief goods at gamot. Pagkatapos ay tumungo naman kami sa kalapit na barangay Maginda. Malayo pa lang kami, kita na ang pagkasabik sa mata ng mga residente yung naghihintay. 4 na araw na rin kasi silang walang tulong na natatanggap. Pero hindi kakayanin ng relief team na pasukin ang loob ng barangay dahil sa kapal ng putik sa daanan. Lampas tao po yung tubig. Ma'am, natakot po ako ma'am dahil sobrang lakas po ng ulan dito sa amin. Yung mga tanim namin, yung mga palay, mga sisira. Sa paglayag kasi namin sa Agusan River, tumambad sa amin ang kaliwat kanang nakalutang na troso. Yung mga illegal logging ay talagang ihinto na to. Aminado naman si Mayor na maraming kababayan niya, dito nakasalang ang kabuhayan. 6,000 po sa mga empleyado namin nag-depend on sa wood-based industry. Yung sa plywood, sa sawmill, furniture. Kaya pag talagang total lagban, mahihirapan kasi 6,000 people are dependent on that. Mike, bilang tugon sa panawagan ng ating mga kababayan dito sa Mindanao na nasa lanta ng baha, ang Kapuso Foundation ay pupunta sa Surigao del Norte. Salima, kamusta na ang panahon dyan ngayon? Mike, sa mga oras na ito ay wala tayong napapansing ulan na malinaw at wala tayong nakikita ulap sa ating kalangitan. Sana magtuloy-tuloy na yan. Maraming salamat, Salima. Refran. Ang Southeast Asia na kinabibilangan ng Pilipinas ay tinuturing na critical na lugar dahil sa nagbabagong marine biodiversity o yamang dagat na bunsod po ng climate change. Kaya ayon sa mga eksperto, dapat na tayong umaksyon habang hindi pa huli ang lahat. Nakatutok si Claire Delphine. Malaking bahagi ng mundo ay karagatan, kaya naman di nakapagtataka kung bakit ang karagatan din ang pinakaapektado ng climate change. Ayon sa mga eksperto, 70% ng init na dala ng global warming ay hinihigop ng karagatan. Ito raw ang dahilan kung bakit ang Pilipinas na pinalilibutan ng dagat at ang buong Southeast Asia ay itinuturing ngayong global hotspot for marine biodiversity. Sa Southeast Asia, matatagpuan ang 75% ng coral species sa mundo. Katumbas nito ang $112.5 billion na halaga ng ecosystem services. Pero dahil sa pag-init ng panahon na nagreresulta sa pagbabago ng kalidad at level ng tubig dagat, kundi man daw mamamatay, ay matutulak palayo sa rehiyon ang yamang dagat na ito. Isa rin daw sa pinakamatatamaan ng climate change ay ang pinakamaliit na sea organism na kung tawagin ay plankton. Pinakamaliit man pero napakalaki raw ng epekto nito sa seguridad sa pagkain ng tao kapag ito'y naapektuhan. And they serve as food for small fish and bigger fish and even bigger fish and human beings. You can link fishes directly to plankton by way of the food chain. Pero giit ng mga eksperto, di lang ang climate change ang dapat sisihin sa pagkasira ng karagatan. Most of our fishing grounds are overfished. Development is a major factor. A lot of human activities are also affecting nature. We still see a lot of infrastructure projects out in the provinces that do not take into consideration climate scenarios.
Ayon sa Philippine Climate Change Commission, kung pulisiya at batas para sa kalikasan ang pag-uusapan, di nahuhuli ang Pilipinas. Pero At ang kailangan natin paigtingin yung implementation ng ating mga plano. Kailangan ang climate change kasi cuts across all sectors. mabait na kaibigan, masamang magalit, ganito raw ang kalikasan. Kaya bago pa raw tuluyang aabot sa sukdulan ang galit nito, pinakamainam na makipagbati sa kalikasan at pangalagaan ito. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Tuwang-tuwa si Charis na makasama sina Michael V. at Ogie Alcacid sa kanyang Valentine's Special dito sa GMA. Sa rehearsals pa lang, hindi na mapigilan ni Charis na matawa sa mga punchline ng paborito niyang komedyante. Yan ang exclusive chika ni Nelson Canlas. Inamin ni Charis na na-starstruck siya sa dalawang kapuso stars, kina Ogie Alcacid at Michael V. Dahil parte raw ang dalawang komedyante para maibsan ang pagkamis niya sa Pilipinas habang nasa ibang bansa. Kasi wala naman akong mapapanood sa States. So, nagsisearch lang po ako sa YouTube, ganun. And gusto ko talaga yung tandem nila ni Sir Michael V. Yung dati yung Angelina, di ba? Tsaka yung Zaya. Pero ngayon, may bago daw sila yung Cheshire Breche. Sa rehearsals ng Charis Home for Valentine's, ang kauna-unahang musical special ni Charis on Philippine TV, kitang-kita ang tuwa niya habang kumakanta kasama ang mga favorite comedians. Halatang inspirado si Charis sa number nila ni Ogie. Pero sa Michael Jackson number nila ni Michael V, hindi maiwasang matawa ni Charis dahil sa ilang punchline ng komedyante. Dapat pala na pakanta natin si Chechi at si Boreche. Pero anyway, maraming salamat Charis. Personally, I would like to thank you for giving me this opportunity na makasama ka. Tsaka sa GMA na rin. Very happy ako na napili din po sila maging part nung show. Yay! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Up next, Janet Jackson dumating na sa bansa para sa kanyang concert bukas. Abangan ang iba pang detalye maya-maya. Susunod, Lolo, huli sa camera habang siya'y nagnanakaw. Bahagi ng Egypt, mistulang war zone dahil sa muling pagsiklab ng gulo. Ilang Pinoy uuwi na. At mamahaling Ferrari na aksidente sa Pasig. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.